Sa isang liblib na nayon sa gilid ng kagubatan sa timog kanlurang bahagi ng Iloilo, naninirahan ang isang mahirap na magsasaka na si Cardo. Siya ay isang balo na may isang anak na babae, si Lina, na 12 taong gulang. Sa likod ng kanilang munti at marupok na bahay kubo, may isang malaking puno ng langka na tila bantay ng kanilang bakuran. Ang puno ng langka ay matanda na, higit 100 taon na raw ayon sa matatanda ng baryo. Hindi ito pinapansin ng karamihan dahil kakaiba itong mamunga. Ang bunga nito ay madalas hugis ulo ng tao at ang amoy ay may kahalong usok at kamanyang. Marami na rin ang nagsasabing may espiritong naninirahan sa punong iyon, kaya walang naglalakas loob na pitasin ang prutas nito kahit pa abot kamay. Pero si Cardo, na araw-araw ay nagpapagod sa bukid, ay hindi natakot sa ganoon. Mahirap siya, ngunit busilak ang kalooban. Tumutulong siya sa kapwa magsasaka kahit kapos sa sarili. Kapag may nagkasakit sa baryo, isa siya sa unang lumalapit para magabot ng kahit kaunting bigas o asin. Isang gabi, habang ang kanyang anak ay tulog na, si Cardo ay lumabas para kumuha ng tubig mula sa poso. Malamig ang hangin at tahimik ang paligid maliban sa huni ng mga kuliglig. Paglingon niya sa puno ng langka, may nakita siyang liwanag sa ilalim nito, parang gaserang may bughaw na apoy. Lumapit siya, maingat ang bawat hakbang. Sa ilalim ng liwanag ay isang nilalang na kalahating kabayo, kalahating tao, matangkad, matipuno, may makintab na buhok na ginto. Ngunit ang mga mata nito ay hindi mabangis. Sa halip, puno ng lungkot at kabaitan. "Huwag kang matakot, Cardo," wika ng nilalang. "Ako si Abel, isang mabuting tikbalang. Dito ako naninirahan sa punong ito mula pa noong panahon ng inyong mga ninuno." Napaatras si Cardo, ngunit hindi niya nadamang may panganib. "Anong kailangan mo sa isang tulad kong dukha?" tanong niya. "Hindi ikaw ang kailangan ko, kundi ang iyong kabutihan," tugon ni Abel. "Maraming panganib ang darating sa inyong baryo. Mga aswang at mambabarang ang nakatakdang dumayo dito sa loob ng 7 araw. Ikaw lamang ang may pusong dalisay na maaaring pagkalooban ng aking gintong buhok. Isang agimat na pangontra sa anumang kasamaan." Mula sa kanyang makapal at mahahabang buhok, pinunot ni Abel ang isang hibla. Kumikinang ito na parang sinag ng buwan. Inabot niya ito kay Cardo, na natigilan. "Kapag isinuksok mo ito sa ilalim ng iyong dila tuwing gabi, hindi ka kayang lapitan ng aswang, kulam o barang. Hindi ka rin tatablan ng itak ng tao o hayop, pero may kapalit ang lakas na ito. Hindi ka maaaring gumamit ng dahas maliban kung para sa pagtatanggol." Tinanggap ni Cardo ang hibla at sumunod na itago ito sa isang kahoy na kahon sa kanyang silid. Hindi niya inasahan na ang isang karaniwang gabi ay magiging simula ng isang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Sa sumunod na mga araw, nagsimulang maramdaman ni Cardo ang kakaibang presensya sa hangin. Ang mga manok sa baryo ay tila takot tumilaok tuwing madaling araw. May mga alagang baboy ang nawawala. Isang buntis na babae sa kabilang purok ay napaanak ng wala sa oras, at ang sanggol ay nanghihina. Ang mga tao'y natatakot. At si Cardo, tahimik lang ngunit handa. Dahil alam niyang ang dilim ay paparating. At ang kanyang misyon ay hindi lamang para sa kanyang anak, kundi para sa buong baryo. Lumipas ang 3 araw mula nang ibigay ni Abel ang gintong buhok kay Cardo. Sa araw, tila normal ang lahat. Mainit ang araw, may hangin sa palayan, at patuloy ang pagtatanim at pag-aani. Ngunit sa gabi, unti-unting bumabalot ang takot sa baryo. Ang hangin ay biglang lumalakas sa 10 oras ng gabi. May mga kuting at sisiw na naglalaho. Ang mga bata ay nagigising na umiiyak at sinasabing may nakatingin sa kanila mula sa labas ng bintana. Gabi ng Miyerkules,
Habang nakahiga si Cardo at si Lina sa banig, muling may narinig siyang kakaibang kaluskos sa likod ng kubo. Tila may mabigat na bagay na gumagapang sa bubong. Tumayo siya at sinilip ito mula sa siwang ng kawayan sa dingding. Sa ilalim ng buwan, nakita niyang may malaking hayop na waring aso, ngunit may mahaba at matigas na buntot na parang ahas. Ang mga mata nito ay pula at kumikislap. Pumasok ito sa anino ng langka at tuluyang nawala sa dilim. Kinabukasan, balisa ang buong baryo. May ulat na isang inahin ng kapitbahay na si Mang Gustin ay natagpo ang patay at wala ng laman ang tiyan. Sa may ilog, nakita naman ang mga bakas ng paa. Malalaki, may 3 kuko, at nakabaon ng hulma sa lupa na parang sinadya para mag-iwan ng mensahe. Lumapit si Mang Gustin kay Cardo. Cardo, alam ko't may alam ka sa mga espirito. May masama sa baryo. Hindi ito gawa ng hayop. Hindi sumagot si Cardo. Sa halip, tumango siya at hinawakan ang maliit na kahoy na kahon kung saan niya inilagay ang gintong buhok. Sa gabing iyon, nang lumalim ang gabi, isinuksok niya ang hibla sa ilalim ng dila, gaya ng bilin ni Abel. Bigla siyang nakaramdam ng lakas at init sa dibdib na tila gumapang sa kanyang mga ugat hanggang sa mga talampakan. Maya-maya may kaluskos sa labas. Dahan-dahang binuksan ni Cardo ang pinto. Sa liwanag ng buwan, may nakatayong babaeng mahaba at buhok, nakaputi, at may itim na mata na walang puti. Nakasayad ang mga paa nito sa lupa, ngunit tila hindi lumalakad. Cardo, anas nito. Pahiram lang ng iyong anak. Gutom na kami. Biglang humigpit ang pagkakahawak ni Cardo sa hawak niyang itak. Ngunit naalala niya ang bili ng tikbalang. Huwag gagamit ng dahas, maliban kung pagtatanggol. Lumapit ang babae at biglang nagbago ang anyo nito. Mula sa mamong anyo, naging matandang kuba na may malalalim na mata, tuyot ang balat at may itim na laway sa gilid ng bibig. Hindi ka namin pwedeng palampasin, magsasaka. Amoy namin ang agimat mo. Pero tandaan mo ito, marami kami at hindi lahat ay takot sa gintong buhok ng tikbalang. Wika ng matanda. Sumingasing ito at biglang naglaho sa hangin, naiwan ang amoy ng bulok na karne. Kinabukasan, dumiretso si Cardo sa puno ng langka. Doon ay muling nagpakita si Abel, ang tikbalang. Ang una sa kanila ay dinalaw ka na, sabi ni Abel. Hindi naligtas ang gabi para sa mga bata at matatanda. Ngunit huwag kang matakot, Cardo. Ang simula ay ang paalala. Ang susunod ay giyera. Napatingin si Cardo sa puno ng langka. Ang mga bunga nito ngayon ay tila mas marami. Sa kanyang paningin, isa sa mga bunga ay biglang dumilat, isang mata. Pumikit ulit. Hindi lang ako ang kakampi mo. Bulong ng tikbalang. Ang punong ito ay sagrado, at ang iyong puso ay sandata rin. Sa kanyang dibdib, muling uminit ang lakas ng gintong hibla, at sa kanyang isipan, buo na ang desisyon. Hindi siya papayag na ang kanyang anak o ang kanyang baryo ay mapasailalim sa mga nilalang ng dilim. Kinabukasan ng umaga, isang matandang lalaki na may mahabang puting balbas at tangan-tangan ang tungkod na may ukit ng ahas sa dulo ang dumating sa baryo. Wala siyang kasamang hayop, kariton o kabang gamit. Tila lumitaw na lang mula sa alikabok ng daan. Si Mang Isko yon, albularyo, mula sa kabundukan ng San Hilario, bulong ng mga matatanda. Abay, ilang taon na yang hindi bumababa ng bayan. Ang mga bata ay takot sa kanyang anyo, ang kanyang mga mata ay puti lamang, walang itim, ngunit tila nakikita ang lahat. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay may bigat na tila bato.
May salot na paparating. Anya habang nakatayo sa gitna ng plaza ng baryo. Hindi ito simpleng aswang, mga pinunong mambabarang, mga tagapagmana ng lumang kasunduan ng kadiliman. Nagtipon ang mga tao, nakikinig sa bawat salita ng matanda. Ang ating baryo ay matagal ng saksi sa pakikibaka ng liwanag at dilim. Ngunit ngayon, muling ginigising ang kapangyarihang taglay ng lupa. At sa huling gabi ng kabilugan ng buwan, magpupulong ang mga nilalang ng kadiliman sa ilalim ng punong walang anino. Napatayo si Cardo sa gitna ng karamihan. Anong dapat naming gawin, Mang Isko? Tanong niya. Tumingin ang matanda sa kanya, diretso sa mga mata. Ikaw ang may gintong hibla. Nararamdaman ko ang agimat sa ilalim ng iyong dila. Ngunit hindi sapat ang isa. Kailangan mo ng kakampi. Hindi sapat ang lakas, kundi ang kaalaman. Lumapit si Mang Isko at inilabas mula sa kanyang sako ang isang lumang aklat. Gawa sa balat ng kalabaw at may nakaukit na sinaunang baybayin. Ang aklat ng mga anting at pangontra. Bihira ang nakakakita nito. Sa tamang pag-unawa, ito'y pwedeng panangga, pero sa maling kamay, kasangkapan ng kapahamakan. Inabot niya ang aklat kay Cardo. Itago mo ito, basahin mo sa gabi, at huwag mong hayaang makita ng may masamang layunin. Tumango si Cardo. Sa gabing iyon, habang si Lina ay natutulog, binuklat niya ang aklat. Ang bawat pahina ay puno ng mga anting-anting, orasyon, gayuma, at sumpa. Isa sa mga unang aral na binasa niya ay, sa pagitan ng mga anino, matatagpuan ang tunay na anyo ng halimaw. Ang hindi natatakot tumingin sa dilim, siyang nakakakita ng katotohanan. Biglang lumamig ang hangin. Narinig ni Cardo ang kaluskos sa bubong, mas mabigat kaysa dati. Tumigil siya sa pagbasa. Kinuha niya ang itak sa tabi ng banig at dahan-dahang lumabas ng kubo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niyang nakadapo sa sanga ng puno ng langka ang isang malaking uwak. Kasing laki ng aso, may 3 mata sa noo at ang mga kuko ay tila bakal. Isa sa mga bantay ng mambabarang. Bulong ng tinig sa kanyang isipan. Tinig ni Abel, ang tikbalang. Humuni ang uwak. Malalim, parang sigaw ng sanggol na umiiyak. Tumayo ang balahibo ni Cardo, ngunit hindi siya umatras. Inilagay niya ang gintong buhok sa ilalim ng kanyang dila at inusal ang isang orasyon mula sa aklat. Lumayo ang sumpa, bumalik sa pinagmulan, sa liwanag ng anting, ikaw ay lalabanan. Biglang nangisay ang uwak at nagliyab ang mga mata nito. Sumirit ito sa hangin at tuluyang nawala. Naiwan ang amoy ng nasusunog na dahon. Sa likod niya, lumitaw si Abel mula sa anino ng puno ng langka. Magaling, ngunit yon ay pauna lang. Darating ang mga tunay na panganib kapag ang buwan ay buong buo na. Cardo, simula ngayong gabi, hindi ka na lamang magsasaka. Ikaw na ngayon ang tagapagbantay ng baryo. Hindi pa man lubusang sumisikat ang araw ay nagkagulo na sa baryo. Isang estrangherang babae ang dumating, nakasakay sa puting kariton na hinihila ng asul na kalabaw. Ang kanyang balat ay kasing puti ng hinog na gatas. Ang kanyang buhok ay itim na itim, mahaba hanggang balakang. At ang kanyang mga mata, tila may bahid ng asul na apoy sa ilalim ng liwanag ng araw. Magandang umaga sa inyo, mahinahong bati ng babae habang bumababa ng kariton. Ako si Aling Isay, manghihilot at manggagamot mula sa kabilang lambak. Dito muna ako pansamantala. Nagbabaka sakaling may mga ilangan ng aking tulong. Tahimik ang mga tao. Pakiramdam nila ay may kakaiba sa presensya ng babae. Hindi ito takot, ngunit tila masyadong magaan ang hakbang. Wari hindi siya lumalakad, kundi lumulutang. Si Cardo, na nooy kagigising pa lamang mula sa pagbababad sa aklat ng mga anting,
ay napalingon nang marinig ang tungkol sa bagong dating. Naramdaman niyang kumislot ang gintong buhok sa kanyang bulsa na tila nagbabala. Kinagabihan, habang iniikot ang paligid ng kanyang kubo, napansin niyang may bahagyang liwanag na nagmumula sa lumang kamalig sa gilid ng palayan. Doon daw pansamantalang tumutuloy si Aling Isay. Lumapit siya dahan-dahan at sa pagitan ng mga puwang sa dingding ay sumilip. Nakita niya si Aling Isay na nakaupo sa gitna ng bilog na may mga hiniwang balat ng ahas, ugat ng anahaw at itim na kandila. Sa kanyang harapan, isang salamin ang kanyang tinititigan, hindi upang makita ang sarili, kundi upang kausapin ang isang nilalang. Mula sa salamin, lumitaw ang imahe ng isang matandang babae na walang mukha. Tanging bibig lamang ang may anyo. Nahanap mo na ba ang tagapagmana ng gintong buhok? Tanong ng tinig. Oo, sagot ni Aling Isay. Ngunit hindi pa niya lubos na nauunawaan ang kapangyarihang nasa kanya. Bantayan mo siya. Kung hindi natin siya makuha bago ang kabilugan ng buwan, mawawala sa atin ang huling pagkakataong mabuksan ang pintuan ng silong ng itim na buwan. Biglang bumigat ang hangin sa paligid. Ang itim na kandila ay nagliyab ng bughaw, napaatras si Cardo. Tumakbo siya pabalik sa kanyang kubo at agad na tinawag sa isipan si Abel, ang tikbalang. Sa isang iglap ay lumitaw si Abel mula sa lilim ng punong langka. Nakita mo na siya, Anya. Tumango si Cardo. Si Aling Isay, hindi siya tao, hindi rin ganap na halimaw. Ano siya? Isa siyang tagapamagitan ng mga mambabarang. Ipinadala upang subukin kung gaano ka nakalalim sa daang nilalakaran mo. Bakit hindi natin siya paalisin? Tanong ni Cardo. Hindi ganoon kadali. Ang kanyang anyo ay protektado ng isang lumang sumpa. Ang sino mang susubok na saktan siya sa labas ng bilog ng buwan ay masusumpa ng pagkabulag ng isipan. Anong dapat kong gawin? Walang galaw muna. Obserbahan siya. Sa ikapitong gabi, kapag ang mga uwak ay lumipad paikot sa kanyang kamalig, saka natin sasalubungin ang kanyang tunay na anyo. Dumaan ang mga araw na may kaba sa dibdib ni Cardo. Sa ibabaw ng kanyang bubong ay lagi nang may nakadapong uwak. Sa kanyang bintana, minsan ay may aninong babae na lumilipas sa mata ng kanyang paningin. At si Aling Isay, araw-araw ay parami ng parami ang lumalapit sa kanya. May nagpapahilot, may nagpapagamot, may humihingi ng anting-anting. Hindi nila alam, ang bawat hibla ng buhok na iniiwan ng kanyang mga pasyente ay itinatabi niya sa kanyang lalagyan. Isang garapon na puno ng itim na langis. Isang gabi, nang akala ni Cardo ay tahimik ang lahat, napansin niyang may nawawalang batang kambing. Sa paghahanap, nakita niya itong nakasabit sa sanga ng puno. Walang dugo, ngunit walang laman ang loob ng katawan. Pagsapit ng ikapitong araw matapos dumating si Aling Isay, kakaibang katahimikan ang bumalot sa buong baryo. Mula sa silangan, dahan-dahang gumapang ang isang hamog na itim ang kulay, tila usok mula sa sinunog na tuyong damo, ngunit malamig at mabigat sa dibdib. Ang mga aso'y tahimik, ang mga manok ay hindi tumilaok. Parang pinigil ng kalikasan ang kanyang hininga. Dumating na siya, bulong ni Abel, na muling lumitaw mula sa lilim ng punong langka. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng dilim. Kailangan na ba nating kumilos? Tanong ni Cardo, habang nakahawak sa kanyang itak na may inukit na panalangin Latin at pinahiran ng langis ng kamangyan. Hindi pa, sagot ni Abel. Ngunit dapat kang maghanda. Ang gabi ngayong ito ay pagsubok. Sa hating gabi, bubuksan ni Aling Isay ang pintuan sa pagitan ng daigdig ng mga tao at ng sinsay ng itim na alon kung saan isinisilang ang mga nilalang na walang kaluluwa. Napalunok si Cardo. Muli niyang hinawakan ang gintong buhok ng tikbalang sa kanyang bulsa.
Mainit ito, tila buhay at humihinga. Habang papalapit ang gabi, napansin niyang ang mga tao sa baryo ay tila nagiging kakaiba. Ang ilan ay hindi na kumikibo, ang iba na may parang may iniinda. Masakit ang ulo, nangangayayat, o basta na lamang nawawala at kinabukasan ay parang walang nangyari. Nalalasahan na nila ang usok ng itim na hamog, paliwanag ni Abel. Unti-unti silang binubulag ng mambabarang. Bandang 11:00 ng gabi, habang naglalakad si Cardo sa gilid ng palayan, may narinig siyang mahinang ungol. Sumilip siya at nakita ang isang batang babae na may lumalabas na itim na likido mula sa bibig. Nakapikit ito, nanginginig, tila pinapasukan ng espiritu. Bigla siyang nilapitan ng isang anino, mabilis, malamig, at amoy ng bulok na dahon. Ngunit bago pa man ito makalapit, nagliwanag ang kanyang bulsa. Ang gintong buhok ng tikbalang ay nagningning. Ang anino ay umurong, sumigaw, at naglaho sa ulap ng usok. Kinising mo na ang buhok, ani Abel, na agad lumitaw sa likuran ni Cardo. Ngayon, handa ka nang harapin ang pintuang binubuksan ni Aling Isay. Dali-dali silang nagtungo sa lumang kamalig. Sa loob, nakita nilang nag-aalab ang mga itim na kandila. Si Aling Isay ay nakatayo sa gitna ng malaking bilog na may ukit na runang hindi mabasa ng karaniwang mata. Sa kanyang harapan ay isang salamin na kulay usok at mula rito'y dahan-dahang lumilitaw ang imahe ng isang dambuhalang nilalang na tila pinagsamang tao, kalabaw at ulupong. Anak ng Gabon, bulalas ni Abel. Isa siyang tagapanggising ng sugat ng dilim. Lalapit na sana si Cardo, ngunit pinigilan siya ng tikbalang. Bago ka tumawid sa bilog, kailangan mo muna siyang tawagin sa tunay niyang pangalan. Kung hindi mo ito alam, sasapitin mo ang sumpa ng pagkalimot. Anong pangalan niya? Naglagablab ang gintong buhok sa kanyang palad. Mula rito, parang sinag ng liwanag na naging titik, lumitaw ang pangalang Isay Launa, isang pangalan ng sinaunang aswang na di umano'y pinagpala ng itim na buwan. Sumigaw si Cardo. Isay Launa, tigilan mo ang pagbangon ng halimaw. Hindi mo ito magagawa habang hawak ko ang gintong buhok ng tikbalang. Napalingon si Aling Isay. Sa unang pagkakataon, nakita ni Cardo ang kanyang tunay na anyo. Ang kanyang mata ay walang puti, puro dilaw na apoy. Ang kanyang bibig ay may mahahabang pangil, at ang kanyang leeg ay may nakapulupot na ahas. Napakatapang mong bata, pero kulang pa ang lakas mo. Sabay dampot niya sa salamin at binasag ito sa sahig. Mula sa pira-pirasong basag ay lumabas ang 5 anino na hugis tao, ngunit walang mukha. Sila ang aking mga alagad. Sila ang kaluluwa ng mga niloko ko, pinahilot at pinaniwala. Isang sabay-sabay na dagundong ang umalingaw-ngaw. Gumuho ang bahagi ng kamalig. Tumakbo si Cardo, sabay-sabay ng tubig dasal sa paligid, na natutunan niya mula sa aklat ng mga anting. Isa-isa, ang mga anino ay sumisigaw at naglalaho sa liwanag ng gintong buhok. Pagkatapos ng ilang saglit, naubos ang mga anino. Ngunit wala na si Aling Isay. Hindi pa tapos ang laban, ani Abel. Nagtagumpay siyang mabuksan ang pintuan kahit saglit lamang, at sa sandaling iyon, may lumusot na isa. Napalingon si Cardo. Sa gitna ng bilog, may naiwan, isang sanggol na kulay uling, may pulang mata at nakangiti. Tahimik ang paligid habang nakatitig si Cardo sa nilalang na naiwan sa gitna ng bilog. Ang sanggol ay nakapikit, ngunit ang katawan nito ay kulay abo, parang abo ng sunog na kahoy. Sa noo nito ay may pulang hugis buwan, at ang paghinga nito'y tila may kasamang lagitik ng nagbabantang kidlat. Hindi yan basta sanggol, bulong ni Abel na nasa likod ni Cardo. Isa siyang batang walang hininga. Ipinanganak sa pagitan ng 2 mundo. Pinanggalingan ng matinding kasamaan.
Pero sanggol siya, ani Cardo. Hindi ko kayang... Wala pa siyang lakas ngayon, sagot ni Abel. Ngunit sa susunod na kabilugan ng buwan, kapag hindi napigilan ang pagtubo ng sungay niya sa noo, magiging ganap siyang halimaw. Isa sa pinakamatinding tagapagdala ng barang at salot. Lumapit si Cardo. Tumigil siya sa gilid ng bilog, inabot ang gintong buhok sa kanyang bulsa at itinapat ito sa sanggol. Nagliwanag ito at ang bata ay napangiwi, tila nasasaktan. Ngunit imbes na mamatay o matunaw gaya ng inaasahan ni Abel, ang bata ay biglang napaiyak at sa unang pagkakataon, lumabas sa bibig nito ang isang salita. Cardo. Napalayo siya sa gulat. Narinig mo yon? Tumango si Abel na ngayoy tila nag-aalangan. Ipinangalan ka sa kanya, isa ka sa mga hinirang. Hindi mo ito anak, pero ikinabit sa iyo ang ugnayang hindi basta puputulin. Kaya't kung papatayin mo siya, papatayin mo ang bahagi ng sarili mong kaluluwa. Hindi ako handa sa ganitong responsibilidad, sambit ni Cardo. 1 linggo pa lang akong nakakahawak ng agimat. Isa lang akong magsasaka. Ngunit hindi lang ang dugo ang bumubuo sa isang ama, kundi ang paninindigan, sagot ng tikbalang. At kung hindi mo siya kayang pasanin, ako ang bahala. Ngunit matatali ang kaluluwa ng bata sa akin at baka lumaki siyang puno ng paghihiganti. Tahimik si Cardo. Tumigil siya sa paghinga, tila nag-iisip ng lalim. Naputol ang katahimikan nang muling dumagundong ang langit. May sumisilip na pulang liwanag mula sa silangan, hudyat ng kabilugan ng buwan na mas maaga kaysa sa karaniwan. May tumutulong kay Aling Isay, ani Abel. May mas matanda, mas makapangyarihan. Isang mandurumog mula sa libingang di pa nabubuksan sa bundok Panlayon. Ang kanilang layunin ay buuin ang 3 haligi ng lumang barang. Nang marinig ni Cardo ang salitang 3 haligi, natigilan siya. May nabasa ako sa aklat mo. Ang 3 haligi ay ang pinanggalingan, ang tagapagdala, at ang tagapagpalaya. Tumango si Abel. At ang batang ito ang tagapagdala. Ibinuhos ng tikbalang ang ilang patak ng langis mula sa dahon ng tanglad sa noo ng sanggol. Sumiklab ang kaunting apoy, ngunit agad ding nawala. Lalaban tayo, wika ni Cardo. Hindi ko siya papabayaan, ngunit kailangan natin ng kakampi. May isang matandang albularyo sa kabilang bayan, si Mang Tobeng. Siya ang dating tagapangalaga ng 2 anting-anting ng kaalaman. Ngunit nawala na siya sa paningin ng marami. Sinasabing nabaliw na raw sa kabundukan. Kung kailangang hanapin siya, pupuntahan ko, sagot ni Cardo. Ngunit bago sila umalis, biglang sumambulat ang putok sa labas ng kamalig. May nagsusunog ng palayan. Mga tauhan na ni Isay, ani Abel. Nag-umpisa na ang digmaan. Agad nilang binuhat ang sanggol at tumakbo palayo sa apoy. Habang tumatakas, narinig ni Cardo ang isang boses sa kanyang isipan. Isang tinig ng babae, malamig, matalim, ngunit puno ng lungkot. Maaari mong iligtas ang mundo, Cardo, pero hindi mo maililigtas ang sarili mo. Madilim pa nang umalis si Cardo. Bitbit ang sanggol na nakabalot sa banig at ang anting-anting na gawa sa gintong buhok ng tikbalang. Nasa likod niya si Abel, na ngayoy anyong tao, isang matangkad na matandang may makapal na balbas at mapupungay na mata. Lulan sila ng karitong hila-hila ng isang puting kalabaw na tila hindi karaniwang hayop. May balahibong makinang sa liwanag ng buwan. Tahimik ang daan. Ang mga punong kahoy ay waring nakamasid at ang simoy ng hangin ay may dalang bulong na hindi galing sa tao. Ang kanilang patutunguhan, ang bundok Panlayon, isang liblib na lugar na matagal nang hindi pinupuntahan sapagkat ayon sa matatanda, dito raw tinapon ang mga kaluluwang nasawi sa lumang digmaan ng mga albularyo laban sa mga mambabarang. Ang tanging makapagliligtas sa batang yan ay si Mang Tobeng.
ani Abel. Hindi lang siya albularyo, isa siyang tagabantay, ngunit may kondisyon siyang ibibigay at hindi mo iyon maaaring tanggihan. Lumampas sila sa isang patay na ilog na ayon sa tikbalang ay dating dinadaluyan ng tubig alat tuwing may ritual ng pagbubukas ng portal. Naroon pa rin ang mga bungo ng hayop sa pampang at isang panabong na tandang ang lumundag mula sa bangin at tumitig sa kanila. Nagsisindi ang mga mata sa pulang apoy. Alay yan noon sa mga engkanto. Ngayon, bantay na siya ng mga ligaw na espiritu, paliwanag ni Abel. Walang imik si Cardo, pikit ang bata, ngunit muling narinig ni Cardo sa kanyang isip ang tinig nito. Ayaw ko pong sumama sa dilim. Ang tinig ay mas malinaw kaysa dati. Parang tumatanda. Parang mabilis ang paglaki sa loob ng katawan nito. Nang marating nila ang paanan ng bundok, sinalubong sila ng dilim na hindi gawa ng gabi. Isa itong usok, itim, makapal, may halimuyak ng sinunog na dahon at pinigilang luha. Biglang tumigil ang puting kalabaw. Nagsimulang manginig. Hindi siya makakaakyat, ani Abel. Kailangan nating maglakad mula rito. Habang paakyat, may maririnig silang hikbi ng mga batang nawawala. Tunog ng palahaw ng mga inang iniwan at lagapak ng kahoy sa kahoy. Tila may ginagapos at pinaparusahan sa loob ng mga puno. Ano to? Tanong ni Cardo. Ang bundok ay sumisigaw ng mga alaala ng nasawing mga tagapangalaga. Kailangan mong tibayan ang loob mo. Huwag kang makikinig sa kanilang bulong. Babala ni Abel. Sa tuktok ng bundok, naroon ang isang matandang kubo na halos natabunan ng mga baging at tuyong kawayan. Nang lapitan nila ito, biglang bumukas ang pinto. Lumabas ang isang matandang payat, balingkinitan, na may mahabang buhok hanggang talampakan. Walang suot na pang-itaas, ngunit ang kanyang katawan ay punong-puno ng lumang baybayin at ang kanyang mga mata ay mapurol, parang hindi nakakakita, pero tila alam kung sino ang nasa kanyang harapan. Matagal ko nang hinihintay ang pagdating mo, anak ni Uldarico, bulong nito kay Cardo. Ang lalaking tumalikod sa kanyang kapangyarihan para mamuhay bilang magsasaka. Hindi ko siya kilala, sagot ni Cardo. Ngunit dumadaloy ang kanyang dugo sa iyong mga ugat. Ikaw ay bunga ng pagtalikod sa kapangyarihan. At ngayon, ikaw ang magbabalik ng balanse. Inilapag ni Cardo ang sanggol sa banig. Gusto ko siyang iligtas. Turuan mo ako. Ngumiti si Mang Tobeng. Hindi mo kailangan ng aral. Ang kailangan mo ay pagbitaw. Pagbitaw? Upang mailigtas ang batang yan, kailangan mong ibigay ang isang bagay na hindi mo na mababawi kailanman, ang alaala ng iyong ina. Napatras si Cardo. Ang kanyang ina, si Aling Rosa, ang siyang nagtaguyod sa kanya sa kabila ng kahirapan, ang tanging dahilan kung bakit siya nagpupunyagi. Bakit iyon? Dahil ang alaala ng pagmamahal ang panangga ng masamang espiritu. Kung kukunin ito ng halimaw, kaya nitong pumasok sa pinakabanal mong diwa. Ngunit kung wala na ito, mawawalan siya ng daan. Tahimik si Cardo. Muling tumulo ang luha niya. Ang puso niya ay nagngangalit, hindi dahil sa takot, kundi sa matinding kalungkutan. Piliin mo, alaala ng ina mo, o buhay ng batang ito, hindi pwedeng pareho. Lumapit si Abel. Hindi ko makikialam. Ito ay pagpili ng tao, hindi ng nilalang. Umangat ang kamay ni Cardo, hawak ang gintong buhok ng tikbalang. Isinilid niya ito sa bibig ng sanggol at sa kanyang isip ay bumigkas ng isang dasal na hindi niya alam kung saan nagmula. Sa ngalan ng liwanag na walang pangalan, isinusuko ko ang alaala ng dakilang pusong nag-aruga. Palitan mo ng lakas na hindi matitinag sa dilim. Umilaw ang buong bundok. Tumilapon si Cardo at tuluyang nahimatay. Sa kanyang panaginip may isang babae sa dilim na umiiyak. Anak, huwag mo akong kalimutan.
Ngunit pagdilat ni Cardo, wala na siyang maalala tungkol sa kanyang ina. Ni muka, ni tinig, ni yakap. Ang tanging naiwan ay ang bata sa kanyang harapan. Ngayoy may mga matang bughaw at isang ngiti ng kapayapaan. Bumalik si Cardo sa kanyang kubo, bitbit ang sanggol, na tila ba ibang-iba na ngayon. Ang kanyang mga mata ay bughaw na kumikislap, at ang balat nito ay tila may manipis na gintong sinag kapag nasisinagan ng araw. Tahimik lamang ang bata, tila ba alam na nito kung saan siya naroroon at kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanila. Samantala, sa kabilang dulo ng gubat, isang masamang puwersa ang bumangon. Sa ilalim ng ugat ng isang matandang punong balete, nagsisimula ng gumalaw ang mga inukit na buto, pinatuyong balat at mga amuletong may punit na pangalan. Mula sa putik ay sumulpot ang isang nilalang. Mahaba ang buhok, baluktot ang katawan, at may mga palasong tinik na nakabaon sa likod. Ito si Mandurumog, isang makapangyarihang mambabarang na ilang dekadang naipit sa pagitan ng espiritual na daigdig at ng mundo ng mga tao. Nagising ako dahil sa gintong buhok ng tikbalang. Bulong niya habang kinakagat ang isang uwak na buhay at sinipsip ang dugo nito. Naramdaman ni Mandurumog ang presensya ng sanggol. May anak ng liwanag sa lupa ng dilim? Hindi ito maaaring mangyari. Agad siyang bumigkas ng isang panalay, isang uri ng madilim na orasyon na nagpapadalaan ng sakit at kamalasan sa kanyang puntiryang nilalang. Sa kanyang lumang batong altar, isinulat niya ang pangalan ni Cardo gamit ang itim na dugo ng bayawak. 3 gabi. Sa 3 gabi, papatayin ko ang magsasaka, at ang batang liwanag ay magiging akin. Samantala, si Cardo ay tila nawala sa ulirat. Hindi na niya maalala ang muka ng kanyang ina. Kahit anong pilit, blanko ang kanyang gunita. Ngunit ang kakaibang pakiramdam ng pagkawala ay hindi na niya naiyak. Sapagkat pati ang emosyon ay tila binura na rin. Isa itong kapalit, ani Abel habang nakaupo sa puno ng langka, nakasabit ang buntot sa sanga. Pero buhay siya, sagot ni Cardo habang pinapatulog ang sanggol. At iyon lang ang mahalaga ngayon. Lumapit si Abel. Ngunit kailangan mong malaman ang totoo. Ang batang ito ay hindi lamang niligtas. Siya ay piniling tagapagmana. Tagapagmana? Oo, ang gintong lahi ng mga tagapangalaga. Isa siyang alitap-tap ng panahon. May kakayahan siyang linisin ang mga salinlahi ng kadiliman. Pero habang bata pa siya, siya rin ang pinakamarupok. Kapag nahulog sa kamay ng mambabarang, magiging sandata siya ng kasamaan. Biglang humangin ng malakas. Umalulong ang mga aso sa baryo. Pumutok ang isang ilawan sa bahay ng kapitan. At sa langit ay may namuong ulap na kulay uling. Dumarating na si Mandurumog, bulong ni Abel. At alam niya na kung nasaan kayo. Hindi pa man sumasapit ang gabi, isang matandang babae ang pumunta sa bahay ni Cardo. Nakasuot ito ng itim. May makapal na belo sa mukha at may hawak na baston. Narito ako para dalhin ang bata sa mas ligtas na lugar, aniya. Ako si Nanang Koring, dating tagapangalaga ng sanggol ng liwanag. Ngunit hindi kumikibo ang bata sa kanyang mga bisig. Sa halip, bigla itong umiyak ng malakas. At lumabas mula sa bibig nito ang isang liwanag na tila apoy na ginintuan. Napaatras si Nanang Koring. Nahulog ang kanyang baston. Hindi ikaw si Nanang Koring, ani Abel na ngayoy nasa likod na nila. Nagsimulang magbago ng anyo ang matanda. Ang balat ay naging kulay abo, ang mata ay naging itim na walang balintataw, at ang bibig ay humaba ng tila sungay. Tumawa ito ng ubod ng lalim. Marurunong na rin pala kayong mangugat ng anyo, sabi ng nilalang. Ngunit hindi niyo ako mapipigilan. Sa 3 gabi, ang batang iyan ay sa akin.
Pagkasabi niyon, naglaho ang nilalang sa isang ulap ng alikabok. Kinagabihan, nagsindi si Cardo ng mga kandila sa 4 na sulok ng kanyang bahay. Isinulat niya sa pintuan ang lumang baybayin na itinuro ni Abel, pangontra sa masamang espiritu. Hindi ito sapat, ani Abel. Kailangan mong bumalik sa ilalim ng punong langka. Doon mo ilalagay ang bata. Doon lamang siya ligtas. Ngunit paano ako? Paano kung habulin ako ni Mandurumog? Magsuot ka ng mutya. At ito, inabot ni Abel ang isang buhok niyang gintong na pahiran ng kanyang sariling dugo. Ay huling biyaya ng isang tikbalang. Ilagay mo ito sa puso mo. Gagabayan ka ng mga daan ng kagubatan at kahit anong mambabarang ay di ka mahahanap hanggat buo ang loob mo. Sa kalagitnaan ng gabi, umalis si Cardo bitbit ang sanggol at nagtungo sa ilalim ng punong langka. Doon niya inihiga ang bata, inilagay sa gitna ng bilog ng asin, dasal at kintong alikabok. Ngunit sa paligid, nagsimula ng gumapang ang mga anino, mga pugot na katawan, gumagalang pugot at mga uwak na may matang apoy. Nakahanda na ang unang gabi ng pagsubok. 3 gabi bago dumating si Mandurumog. Ang gabi ay hindi gaya ng dati. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi nakagiginhawa. Tila may dalang pasaning hindi may paliwanag. Sa ilalim ng punong langka, habang natutulog ang sanggol sa gitna ng bilog na asin at alikabok ng ginto, si Cardo ay hindi umalis sa tabi nito. Sa kanyang kamay ay mahigpit niyang hawak ang gulok, habang nakasukbit sa dibdib ang gintong buhok ni Abel, ang tikbalang. Hindi ako natatakot, bulong niya. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, naroroon ang pangamba. Hindi para sa sarili, kundi para sa batang tila isinilang upang maging ilaw sa panahong madilim. Sa di kalayuan, lumitaw ang mga pugot. 5 nilalang na walang ulo, ngunit nakakakita. Tila naaamoy nila ang liwanag na bumabalot sa sanggol. Kumikilos sila sa katahimikan ng damuhan, mabilis at sabay-sabay. Biglang nagliwanag ang paligid. Ang gintong buhok sa dibdib ni Cardo ay nag-init at isang aninong kabayo ang sumulpot mula sa lilim ng punong langka. Ito ang anyo ni Abel sa panaginip. Hindi na sa anyong tikbalang, kundi isang liwanag na tagapagbantay. Dumating na sila. Bulong ng anino ni Abel. Nang tumapak ang unang pugot sa bilog ng asin, biglang bumaon ang lupa at kinain ang nilalang. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ng espiritu habang nilalamon ng lupa ang kanyang anyo. Napatras ang iba pang pugot, ngunit bago sila makalayo, inihagis ni Cardo ang isang patalim na pinahiran ng dagta ng langka at dugo ng itim na tandang, isa sa mga payo ni Abel. Nagliyab ang patalim sa ere at tumama sa dibdib ng ikalawang pugot. Nasunog ito, sumabog ang katawan sa ulap ng alikabok. Nangilabot si Cardo. Totoo ang lahat ng sinabi ng tikbalang. Hindi ako nag-iisa. Ngunit hindi pa tapos ang gabi. Sa taas ng punong langka, nagpakita ang isang bagong anyo, isang babae, nakalugay ang mahabang buhok, ngunit sa likod ng kanyang kagandahan ay ang malaahas na mata at ngiting puno ng panlilinlang. Isa siyang manananggal, ang taga-subaybay ni Mandurumog. Ang sanggol na yan, bulong ng babae, habang unti-unting naghihiwalay ang kanyang katawan mula sa bewang, ay hindi mo mapoprotektahan ng habambuhay. Hindi mo alam ang tunay nitong pinagmulan. Isa rin siyang halimaw. Ngunit bago pa makalipad ang kanyang kalahating katawan, muling lumiwanag ang gintong buhok sa dibdib ni Cardo. Mula sa lupa ay lumitaw ang mga ugat ng langka, mga ugat na tila kamay, at hinablot ang lumilipad na manananggal. Pumiglas ito, sumigaw, ngunit naputol ang kanyang mga pakpak at nabuwal sa lupa. Ito ang lupang sakop ng liwanag, hindi mo siya madadala rito, sagot ni Abel,
habang ang kanyang liwanag ay lumalaban sa anino ng gabi. Umatras ang mga natitirang halimaw, ngunit habang papalayong gumagapang ang kadiliman, isang tinig ang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Mababa, matigas, at punong-puno ng galit. Ako ang darating sa ikalawang gabi, ako mismo. Lumitaw sa langit ang hugis ng isang mata, itim at gumagalaw. At sa isang iglap, pumutok ang isang malaking puno sa gilid ng kagubatan. Nayanig ang lupa. Tumigil ang mga kuliglig. Tila buong kalikasan ay natakot. Pagbalik ni Cardo sa kubo, mahigpit niyang niyakap ang sanggol. Tahimik ito, ngunit may luhang lumabas mula sa mata nito. Luhang kulay ginto. Sa susunod na gabi, hindi lang halimaw ang darating. Darating si Mandurumog. At may dala siyang kasaysayang ikinubli sa loob ng sanggol. Isang lihim na maaaring bumago sa mundo. Itutuloy sa Kabanata 10. Ang ikalawang gabi. Paghaharap ng liwanag at itim na mahika. Gusto mo bang ituloy ko na agad ang huling kabanata? Narito na ang pinakahihintay na wakas ng kwento, Kabanata 10, ng Ang Mabuting Tikbalang sa Puno ng Langka. Lumubog ang araw sa gitna ng maladilim na ulap. Ang kalangitan ay tila isinuklob na takip sa buong baryo. Pati ang mga alitap-tap ay hindi nagpakita. Sa paligid ng kubo ni Cardo, nanatiling nakasindi ang mga kandila ng langis, pinapailawan ng bilog na asin at durog na dahon ng langka sa paligid ng sanggol. Sa bawat yapak ng gabi, palapit ng palapit ang anino ng kasamaan. Si Mandurumog, pinuno ng mga mambabarang at alagad ng itim na mahika, ay dumating sa katawang puno ng anino. Isang dambuhalang lalaki na may katawan ng tao, ngunit may buntot ng ahas, balat ng kalabaw, at mga matang apoy. Ang kanyang pagdating ay sinundan ng pagkatuyo ng mga damo, pagkabulok ng prutas, at pagputok ng mga palad ng puno. "Ilabas mo ang batang yan, Cardo!" Boses niyang parang kulog na nagmumula sa ilalim ng lupa. "Alam mong hindi siya tunay na tao." Lumapit si Cardo, hawak ang gulok, habang kumikislap ang gintong buhok ng tikbalang na nakasukbit sa kanyang dibdib. "Alam ko kung anong ipinaglihi sa batang ito. Alam ko ang lihim." Tumawa si Mandurumog. Kalahating tikbalang, kalahating tao. Anak ng isang nilalang ng kagubatan at isang babae mula sa lahing may sumpa. Isa siyang tagapamagitan. Sa gilid ng punong langka, muling lumitaw ang liwanag. Si Abel ang tikbalang sa huling pagkakataon. Buo ang anyo niya ngayon, ngunit tila mula sa ulap ng langit. "Tama ka, Mandurumog," anya. "Ang batang ito ay isinilang para itigil ang digmaan sa pagitan ng ating mga mundo. Ngunit ikaw ang dahilan kung bakit hindi matitigil ang dugo at kamatayan." Biglang sumugod si Mandurumog, at sa isang iglap ay nilamon ng anino ang liwanag. Naglaban ang dalawang kapangyarihan, ang itim na mahika ng mga mambabarang at ang sinaunang liwanag ng kagubatan. Inihagis ni Cardo ang gulok, ngunit tinangay ito ng hangin. Inilabas niya ang huling sandata, isang sinag ng gintong buhok ng tikbalang. Pinaliguan ng langis ng langka at itinaga sa puso ng anino. Pumutok ang katawan ni Mandurumog. Sa isang huling sigaw, bumaon ang liwanag sa kanyang anino at ang lupa ay nabiyak. Sa loob ng pagputok, isang sanggol ang umiiyak, ngunit sa kanyang luha ay may gintong sinag. Napatda si Cardo. "Ang anak mo, Abel, siya ang tagapag-ayos, ang tagapagbuklod." Muling nagsalita si Abel habang unti-unti siyang naglalaho. "Cardo, alagaan mo siya. Turuan mo siyang magmahal kahit sa gitna ng poot. Hindi siya tulad ng iba. Siya ay magsasara ng pintuang matagal ng bukas para sa kasamaan." Pagkaraan ng 5 taon, ang baryo ay unti-unting muling namulaklak.
Sa ilalim ng punong langka, isang batang lalaki ang nakaupo, nakikinig sa kwento ng matandang magsasaka. Lolo Cardo, tanong ng bata, totoo po ba na mabait ang tikbalang? Ngumiti si Cardo at hinaplos ang buhok ng bata, kulay kahel, may sinag ng ginto. Oo, apo, at ang mabait na tikbalang na yon ay ang ama mo. Tumitig ang bata sa langit at sa hangin ay may kaluskos. Tila yabag ng kabayong tumatakbo sa hangin. Wakas, sa ilalim ng punong langka, isang batang lalaki ang nakaupo, nakikinig sa kwento ng matandang magsasaka. Lolo Cardo, tanong ng bata, totoo po ba na mabait ang tikbalang? Ngumiti si Cardo at hinaplos ang buhok